Sa Commissioner's Cup Season 50 Quarterfinals, Magnolia Hotshots na ang may psychological edge kasi kakatapos lang nila talunin ang Meralco Bolts, 93-76, noong May 10, 2026. Tignan natin ang matchup ng bawat import. Import duel, Clint Chapman vs Marvin Jones. Si Clint Chapman ng Magnolia ay 6'10" at 36 years old. Last game versus Meralco nagbuhos siya ng 19 points, 7 rebound, 3 assist, at 3 block. Veteran na at sanay sa PBA system. Malakas sa pick and pop at may outside shot. Si Marvin Jones ng Meralco ay 7 foot at 33 years old. Nag 14 points, 6 rebound, 2 assists sa same game. Mas bata at mas mahaba, pero medyo nahirapan sa depensa ni Clint Chapman last game. Magnolia nakatatlong sunod na panalo sa 7-5 record. Si Paul Lee bumalik sa form with 13 points, at 3x3 sa 3-point, si Javi Gomez de Liaño, Ian Sangalang, at Mark Barroca ay solid din ang contributions. Ang Meralco ay 8-4 pero cold shooting sila last game na may 32.8% field goal lang at 6x21 sa 3-point. Natalo pa si Cliff Hodge sa ejection dahil sa flagrant 2 kay Mark Barroca. Kung wala si Cliff Hodge, malaking bawas sa depensa at hustle ng Meralco Bolts. Si Coach L.A. Tenorio sinabi na naka-playoff mentality na sila last 3 games. Ang depensa ng Magnolia talaga ang nagpanalo dahil nalimitahan nila ang Meralco to 76 points lang. Ang Meralco Bolts ay may twice to beat advantage as number 4 seed, pero kung ganito ulit shooting nila, siguradong mahihirapan sila manalo kontra Magnolia. Ang prediction ko dito, kung best of 3 ito at walang twice to beat, ang Magnolia ang makakakuha ng 2 laro dahil mas mainit sila ngayon, mas buo ang locals, at si Clint Chapman mukhang may sagot kay Marvin Jones. Ang susi ng tagumpay ng Magnolia dito, dapat maulit ng Magnolia yung 42.9% field goal at 10 triples nila, at pigilan ulit yung opensa ng Meralco. Pero dahil number 4 ang Meralco versus number 5 ang Magnolia ito sa quarters, may twice to beat ang Bolts. Sa realistic, Meralco pa rin ang papasok sa semis, pero dadaan sa butas ng karayom dahil kailangan ng Magnolia manalo ng 2 sunod, at base sa last game, kaya nila kung madala nila yung depensa at outside shooting nila. Ang X-factor dito kung makabalik sa rhythm si CJ Cancino at iba pang Meralco guards dahil last game 10 points lang siya at nag-struggle pa. Sa overall, ang Meralco pa rin ang may advantage dito, kahit tinalo pa sila ng Magnolia last game. Ang advantage ng Meralco Bolts dito ay may twice to beat sila. Kailangan lang nila manalo ng isa, at ang Magnolia ay kailangan 2 sunod. Sa playoffs, huge yan psychologically. 7 foot si Marvin Jones plus may Raymond Almazan, Jake Pascual, Brandon Bates, na mas mahaba sila sa loob. Si Clint Chapman ay 6'10" lang at 36 na, kaya pagod na yan sa game 2 kung umabot. Mas depth ang guard ng Meralco, si Chris Newsom, Aaron Black, CJ Cancino, Alain Maliksi, Cliff Hodge. Kahit mag-off 2-3 players, may mahuhugot pa sila. Samantala ang Magnolia pag nawala si Paul Lee o Mark Barroca, hirap na sila. Sa playoff experience, lagi ang Meralco at sanay sa ganitong pressure, si Coach Luigi Trillo ay master sa adjustments. Ang advantage ng Magnolia Hotshots dito ay momentum plus kumpiyansa, nasa 3 straight wins at tinalo na nila ang Meralco ng 17 points. Alam na nila paano talunin yung kalaban. Ang chemistry ng import plus locals mas gumanda dahil si Clint Chapman ay swak na swak sa sistema ni Coach L.A. Tenorio at hindi pilit yung laro nito, habang si Marvin Jones medyo bago pa sa Meralco. Mas gumanda ang depensa ng Magnolia, kapag nag-click yung press at trap nila, sobrang gulo na ng opensa ng Meralco, 20 points of turnovers sila last game. Samantala walang choice ang Magnolia kundi manalo ng 2 sunod. Minsan mas delikado yung team na back against the wall. Sa head-to-head ng imports,
Si Clint Chapman ay mas veterano, mas magaling sa labas, better passer. Pero 36 na, ang stamina nito ay questionable dahil sa sunod-sunod na laro. Habang si Marvin Jones ay mas bata, mas mahaba, mas rim protector. Pero kung magiging mabait ito sa labas, nababawasan ang saysay niya. Ang hatol natin dito ay para sa Meralco, 65% advantage sila dahil sa twice the beat at depth ng rotation nila. Habang ang Magnolia ay may 35% chance na manalo, pero kung makuha nila ang Game 1, mas malaki ang chance nila manalo sa do or die game. Sa series na ito, ang Meralco pa rin ang posibilidad na papasok sa semis. Ang tanong, makaka-recover ba agad ang Meralco sa mental side? O baka ma-sweep sila ng Magnolia?